Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, hello-y. I don't know if you will notice my private messages, but please, can you hide my identity? I'm in deep pain right now. Walang ganang kumain, lumabas, o magtrabaho. Sadness and loneliness are eating me alive. Oh no! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cassie. I had a traumatic past experience with my ex. But now, I already have a boyfriend. We have been for 4 months since iisa ang workplace namin. Lately, he moved out and applied to somewhere else. I have been super affected since then. Mama Colleen, nakilala ko si ex because of our common friend. Itago na lang natin siya sa pangalang Loy. Actually, yun ang pangalawang beses na nagkabalikan kami. Yung pinakauna ay talagang nakilala ko siya. I was 18 nung time na yon. Naghiwalay kami because nakipag-secret love siya sa kaibigan ko before. Then after how many years, nagkabalikan kami. I was 22 naman nung nagbalikan kami ni Loy. Opo, binigyan ko siya ng another chance. Sa pag-iisip na nag-mature na siya this time. Na mas okay na siya compared sa unang nakilala ko siya nung mga bata-bata pa kami. Pero ang di ko alam, doon na magsisimula ang trauma ko sa kanya. Since I was studying that time and he was working, medyo LDR kami, Mama Colleen. Bihira lang kami nagkikita, kaya ilang beses ko siyang nakitang nag-cheat sa akin. Na habang nasa LDR kami o long distance relationship, nakikipag-usap pala siya sa ibang babae. Oh no! Pero ang masaklap, nabuntis niya yung girl na lagi niyang kausap. Oh no! Sa kabila nun, Mama Colleen, na natili ako. I stayed kahit na nakabuntis na siya. Pinili kong ilaban ang pagmamahal ko sa kanya. Kasi akala ko magbabago siya. Pero hindi. Mga ilang beses pa siyang nag-cheat that time. I stayed even though ganun na kagulo ang sitwasyon namin. Until pinili niyang iwan ako. Ikot-ikot lang! Ganun ang eksena namin ni Loy, Mama Colleen. Since magulo na nga po yung sitwasyon, pinili ko na ring umalis. Pinili ko na ring tanggapin na baka hindi na talaga kami para sa isa't isa. Nasaktan ako ng sobra sa ginawa niyang panloloko sa akin. Sabi ko pa, I don't deserve this. Kaya umuwi ako sa lola ko para magbakasyon. Gusto kong huminga until may nag-offer ng trabaho. And I grabbed it. Sabi ko, perfect kasi ito yung kailangan ko ngayon. Bagong environment. Malayo mula sa toxic na lugar na magpapaalala sa akin paulit-ulit ng kataksilan ni Loy sa akin. And then sa bagong environment na ito, dito ko nakilala si Allen. Pinormahan niya ako. Okay naman siya. Pero ako ata hindi. Dahil I was afraid na baka pareho lang sila ni Loy. Ang dami pong naglalaro sa utak ko. Takot ako uli na magtiwala. He was 19. Ako naman po ay 23 nung time na yon. Mas matanda ako sa kanya.
At nalaman ko na ako lang pala, o ako pa lang pala, if ever, ang magiging first girlfriend niya. Ibig sabihin, no girlfriend since birth. At sa kabila naman po ng age gap namin, na mas bata siya sa akin, pinatunayan niya na seryoso talaga siya. Kahit na wala pa siyang ideya paano mag-handle ng relasyon. Eventually, sinagot ko siya. Nasanay na akong nandyan siya sa tabi ko. Nasanay na ako kung paano niya ako alagaan. And little by little, parang nahihil niya ang trauma ko. So yes, I welcomed and opened the door for him na pumasok siya sa buhay ko. Until he chose to transfer sa ibang trabaho. Umalis siya sa pinagtatrabahuhan namin. At sa pag-alis niyang yon, parang doon ulit na buhay yung trauma ko. Lahat ng pag-o-overthink ko, lahat ng takot ko, lahat ng what ifs ko. Mama Kulin, sa paglipat ni Allen ng trabaho, aminin ko na sobrang napraning ako. Oh no! Lalo na noong mga araw na halos hindi na niya ako nabibigyan ng oras. At napansin ko yung unti-unti niyang pagbabago. Hindi ako sanay na ganun siya. At iniisip kong napakabata pa ng relasyon namin para bigla na lang siyang magbago. Kaya natitrigger na naman yung trauma ko, yung takot ko. Kaya nagdesisyon ako na makipag-break sa kanya. It was February 14 when I decided to break up with him. Pero ang akin, bakit ganun lang kadali? Until I decided na puntahan siya. I traveled 3 hours para lang makapunta sa kanya. Nagkita kami. Nag-usap hanggang hiniram ko yung cellphone niya. Nagdahilan na may tatawagan lang ako at wala akong load. And then, I saw sa messenger niya na may isang account siya at na-log-in ko pa. Oh no! Doon ko nakita na madami siyang kachat nung time na nakipag-break ako at binlock ko siya. I confronted him. Sabi niya sa akin, there's nothing wrong naman daw doon kasi hindi naman daw nagre-reply yung mga pinag-chat niya. Oh no! At doon na kami nag-usap na bakit ang bilis niyang tanggapin yung hamon kong break up sa kanya. Ang sabi niya, gusto niya lang daw. Plus, mag-girlfriend-boyfriend pa lang nga kami, pero ang higpit-higpit ko na daw. Oh no! Ang akin, gumawa siya ng dami account. Nag-chat siya ng iba't ibang babae. And he was expecting me not to overreact. Oh no! Opo, ako ang nakipag-break. Pero nahihirapan ako to the point na wala na akong kain, wala nang tulog, wala akong ginawa sa buong araw kundi umiyak ng umiyak. Hindi pa kami tapos but since may trauma na nga ako, nahihirapan na rin ako sa sitwasyon namin. Hindi ko kayang ipagpatuloy yung relasyon namin kasi ayaw na rin bumalik sa trabaho niya. I know may mga pagkukulang ako sa kanya kahit anong pilit ko, kahit anong pagmamakaawa ko. Pero ayaw na rin niyang bumalik doon sa pinagtatrabahuhan namin. Mama ko, nahihirapan na ako. What advices can you give or pwede mong i-share sa akin? Tama pa ba na manatili o tumigil na? Muli, ako si Cassie at ito ang aking Heart to Heart with Mama Colleen. Real talk, nahihilo din ako sa'yo, B. Oo.
Alam mo, no, eto na, no, real talk lang, no, that trauma, yung trauma na nararanasan mo ngayon, cause the other person na maapektuhan. Oh no! Kahit hindi mo intentional na gawin yon, pero kung nararamdaman ng isang tao na hindi buo yung tiwala mo sa kanya, I think kahit sino tatanungin yung worth niya sa'yo. Oh no! Hindi mo sinasadya na maramdaman niya yun. Hindi mo naman talaga intentional na maramdaman niya yun. Kaya nga lamang po, kung araw-araw naman na parang lagi mo sinasabi na sorry traumatized kasi ako sa ex ko eh. Oh no! Sorry kaya ako mahigpit kasi yung ex ko ganito yung ginawa sa akin eh. Kung lagi mong sinasabi sa kanya yon, parang hindi mo talaga siya binigyan ng tsansa na patunayan kung sino siya. Hindi mo siya binigyan ng tsansa na i-prove na iba talaga siya sa ex mo. At parang ang nangyayari, siya ang nagbabayad ng kasalanan na ginawa ng ex mo. Oh no! Kaya siguro, hindi maiiwasan kung bakit ganyan yung nararamdaman niya sa'yo. Yung parang nasasakal siya. Yung parang, tama yung sinabi niya, mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo, kakaiba na yung higpit mo sa kanya. Oh no! Okay na yun na sinabi mo na you've been hurt in the past. It is really okay na ilatag mo yung cards mo sa kanya. Uy, ito ako dati Uy, sinaktan ako, niloko ako Sana ingatan mo rin yung puso ko. Please be careful with my heart. Sabi nga ni Jose Marichan. Diba? Okay lang yon. Pero kung araw-araw na lang i-remind mo na niloko ako, kaya wag ka masyadong dyan, dapat lagi ka magte-text sa akin. Niloko ako, dapat ingatan mo ko. Yung araw-araw na lang na parang, teka lang, parang nasabi mo na yan, para ka na sirang plaka na paulit-ulit na lang. Kahit sino magsasawa, kahit sino masasakal, kahit sino tatanungin, mahal mo ba talaga ako? Oh no! So we should be careful at lagi nating isipin na hindi lang sarili natin ang dapat nating isipin. Hindi lang feelings natin ang nagmamatter dito. Dapat maging sensitive din tayo sa kung ano yung pwedeng maramdaman ng partner natin. Yes, nasaktan tayo, oo, traumatized tayo, pero hindi ang bago mo ang dapat na magpagaling sa'yo, kundi ikaw mismo. The moment na pumasok ka sa bagong relasyon, dapat brand new ka na talaga. Brand new Cassie. Ibig sabihin, let go all the doubts na pwedeng ang bago mo yung masaktan, ipasa mo sa kanya yung bigat na nagawa ng iyong nakaraan na wala naman dapat siyang kinalaman. I-let go mo yun. Okay? Kasi ako, kaya siguro yan umalis sa workplace ninyo kasi again, napapasa mo sa kanya yung parusa na hindi naman dapat siya ang nagdudusa. Oh no! Kumbaga the negative vibes, the negative aura na absorb niya. Gets mo? So yun lang. So for me, kung magbabalikan pa ba kayo, maybe it's not really time. Kasi sabi mo, pinagaling niya ako, he heals me. Siya ang nagpagaling ng puso ko. Parang mali yun. Kasi kung meron mang dapat magpagaling ng puso mo, ikaw yon at hindi ang ibang tao. Kasi parang ang ginawa lang natin kay Allen, naging panakip-butas siya. Pero hindi talaga siya yung tao pa para sa'yo. Again, hindi ko sinasabi na hindi kayo para sa isa't isa. What I meant, ang ibig ko sabihin, hindi dapat siya ang magpagaling sa'yo. Ikaw mismo, sarili mo mismo. So bago ka bumalik kay Allen, bago mo patunayan kay Allen o ipagsiksikan sa kanya na mahal talaga kita, hindi ako makatulog. Nanggi-guilt trip ka pa eh. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain kasi iniisip ko yung relasyon namin ni Allen. Parang kasalanan pa niya. I want you to realize na kailangan mo talagang pagalingin muna ang puso mo. Hindi natin pwedeng sisihin si Allen kung bakit nabuhay yung trauma mo. Hindi pwedeng ganun. Kasi una sa lahat, kaya siguro nga again,
nakikipag-chat or nagchat-chat naman siya ng ibang babae, di ba? Nung break kayo, ikaw na nagsabi. Nung time na binlock mo siya. And he is only 19 years old. Anong gusto mo i-expect sa isang 19 years old na nag-e-explore pa lamang? Malamang ang unang papasok sa utak niyan, teka, hanap na lang ako ng iba. Yung iba na hindi ko mararamdaman na parang panakipbutas lang ako. 'Di ba? Yung iba na mararamdaman ko na I can prove myself na hindi kailangang i-compare ako sa nakaraan niya. So yun yung gusto ko matutunan mo. Bago ka pumasok sa bagong relasyon, make sure na brand new Cassie ka na talaga. Kasi masasaktan mo kung sino man ang pumasok sa buhay mo. Kung parang mararamdaman nila na parang sila ang nagbabayad ng kasalanan ng nakaraan mo. Ka-winner! Yan po ang kwento ni Cassie. Dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ngayon, anong masasabi mo? Ano ang advice mo? Speak from your heart. Mag-text lamang po sa 0977-7000-915.